Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Jerry. Dear Kathy G, magandang araw sa iyo at sa mga masugid niyong tagapakinig. Ako nga pala si Jerry, 29 years old at taga Santa Rosa, Laguna. Kathy, napasulat po ako sa inyo sa dalawang rason. Una, gusto kong ibahagi ang naging karanasan ko sa pag-ibig. At pangalawa, may gusto kong sabihin na mensahe sa isang tao na naging parte ng buhay ko. Kathy, sigurado kong matatamaan talaga ang mga bitter sa kwento kong ito, lalo na sa mga taong ginagawang almusal at pananghalian ng pagiging bitter. Sobrang napakasaklap na nangyari sa aking love life, Kathy. Nagkaroon ako ng karelasyon sa loob ng 5 taon at minahal ko talaga ng sobra, si Jessa. Sa totoo lang, Kathy, naghahanap na rin ako ng bahay na pwedeng makuha at hulugan sana. Inspirado ako sa napaghandaan ang future naming dalawa. Kaso Kathy, yung sobrang pagmamahal ko ay napalitan ng sobrang galit dahil sa isang hindi ko inaasahang pangyayari. Hoy Jerry, batang to. Bakit kanina ka pa nakatunganga dyan ha? Ang layo ng tingin mo, wala ka namang tinatanaw. Kasi Nay, Tingnan mo nga yung mga plato at baso. Kanina pa nakababad. Nagsasayang ka ba ng tubig, ha? Ay, naku po, sorry. Sorry po, Nay. Ano bang iniisip mong bata ka, ha? Si Jessa po kasi, Nay, O bakit? Anong nangyari? Nag-away ba kayo? hindi po, Nay. Tinangkaso daw po, kaya hindi po makakapasok. Naku naman tong batang to. Akala ko kung ano na. Oh, ako na dyan. O siya. Tawagan mo na muna si Jessa. Baka sa sobrang wala ka sa sarili, makabasag ka pa ng pinggan at baso. Sorry, Nay. In love lang anak nyo eh. Dito muna ako, ha? O siya. Salamat, Nay. O sige na. O siya. Kamustahin mo na yan si Jessa. O kaya puntahan mo sa kanila. Salamat, Nay. Gising pa kaya si Jessa? Bakit hindi niya sinasagot? Hello? Mahal, kamusta? Babe! Okay ka lang ba? Oo naman. Okay lang naman ako. Okay ka na? Wala ka ng sakit? Hindi pa pala ako okay. Ang ibig kong sabihin, mahal, may sakit pa rin ako. Pero hindi naman siya grabe. Okay. Gusto mo ba puntahan kita dyan? Wala naman si tita dyan ngayon, di ba? O na. Sure ka ba, mahal? Baka mahirapan ka niyan. Hindi naman, mahal. Kaya ko naman. Baba ko na to, mahal, ha? Inom pa kasi ako ng gamot eh. Okay, sige. Good night, mahal. Good night din. Bye. Masaya ang relasyon na meron kami ni Jessa, Kathy. Kahit hindi na kami magkita, basta-basta maririnig ko ang boses niya sa telepono, ay kumpleto na ang araw ko. Ganun ko kamahal si Jessa. Nung gabing yun, ay pinilit ko na puntahan si Jessa sa bahay nila dahil sa sobra kong pag-aalala dahil may sakit siya. Inisip na nahihiya lang siya na maabala ako kung hindi siya pumayag na puntahan ko siya sa bahay. Kathy, dahil alam kong wala doon ang mga magulang niya, pinilit kong puntahan siya doon sa kanilang bahay, gamit-gamit ang motorsiklo ko.
darating din. Huh? Kaninong kotse yun? May bisita ba si Jessa? Kuya Jerry, ano pong ginagawa niyo rito? Hello, Alice. Si ate mo. May dala akong prutas para sa kanya eh. Ano kasi kuya? Kasi diyan ka lang muna sa sala, Kuya Jerry, ha? Bakit? Kasi pupuntahan ko na lang si ate ko, kuya. Teka lang. Ako na lang pupunta sa kanya. Ikaw talaga. Alam mo namang may sakit yung ate Jessa mo eh. At saka, kanina pala yung sasakyan na nakapark ka sa labas. Kay ano ay... kuya, teka kuya, pupuntahan ko na lang muna si ate, ha? Mahal! Surprise! Jerry? Bakit ka nandito? Ano to? Sino tong lalaki dito sa kwarto mo? Mahal, wait lang magpapaliwanag ako. Si Francis to. Si Francis, kaibigan ko. Kaibigan mo? Oo. Alam mo, alam ko yan sasabihin mo at meron lang kayong kailangang pag-usapan, di ba? Nakaupo lang naman kayo sa kama, wala naman kayong ginagawa, di ba? Jerry, teka lang. Jerry nga pala, pre. Francis, pre. Francis? Francis, alam mo naman siguro na girlfriend ko si Jessa, di ba? Oo naman, alam ko. Good. Nga pala, may dala akong putas. Marami yan. Pwede kayong mag-share. Jerry! Jerry, teka lang! Jerry! Jerry! At ganun na nga, Kathy G. Natapos ang love story namin ni Jessa ng ganun lang. Sobrang sakit. Yung akala mo okay na okay kayo at wala kayong problema, na ang gusto mo lang ay alagaan sana siya sa oras na kailangan ka niya. Yung presensya mo, tapos biglang malalaman mo na may iba pala siyang kasama sa kwarto niya. At hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi malaman kung anong ginagawa nila. Kaya nga gaya ng una kong sinabi, Kathy, yung sobrang pagmamahal ko kay Jessa ay napalitan ng sobrang inis at galit. Dahil nasaktan talaga ako ng sobra. At doon na nag-umpisang lumabas ang pagiging ampalaya ko, Kathy. Kathy G, nagpanggap ako na gusto kong maging kaibigan si Jessa. Sa kabila ng pag-break namin, syempre gusto kong ipakita sa kanya na okay ako, na malakas akong nilalang. Na hindi na apektuhan ng ganun-ganun lang. Na baliwala lang sa akin ang lahat ng ginawa niya kahit hindi naman talaga at sa loob-loob ko ay gustong-gusto ko na siyang saktan. Ayoko kasing isipin niya na nasira niya ang buhay ko sa ginawa niya. At dito na nga pumasok ang hindi ko makakalimutan na pangyayari. Birthday ng kaopisina namin noon at pinakiusapan ko yung isang kaibigan kong babae na maging kadate ko at magpanggap na magjowa kami. Umuo ang kaibigan ko na sa gusto kong mangyari, Kathy, at sakto din naman na dinala din ni Jessa ang bago niyang boyfriend. Doon sa sinasabing okasyon na yon. Yan? Bakit ba hindi sumasagot tong si Jerma? Anong oras na oh? Ay, nako naman talaga. Ay, bahala na nga. Kung ayaw niya, di wag.
Jerry, pre! Oh, Zim! Ikaw pala! Anong ginagawa mo dito sa sulok? Doon tayo umupo sa harapan. Sige, tara. Wait. Asan yung kadate mo? Sabi mo may kasama ka, di ba? Papunta na. Malilate lang. Okay. Sana dumating yan kasi balita ko, kasama ni Jessa yung bago niya. Natitense ka, no? Hindi, no? Ba't naman ako matitense? Sus! Kunwari ka pa, pre. Uy, teka. Ayun, no? Si Jessa yun, Andyan na? Saan? Ayun, sa may table, malapit sa podium. Yan ba yung bago niya? In fairness, pre, mukhang mayaman. Sus, mukha lang. Tsaka, di hamak na mas may height kesa sa'yo, Magsing tanggad lang kami niyan, oy. At pre, maputi, Baka may kamag-anak lang yan sa derma. Maarte pa sa babae, nagpapagluta. Ako, todo alalay pre kay Jessa, Gusto lang niyang mahawakan sa bewang si Jessa, eh. Okay lang siguro yun, pre. Magjowa naman sila, di ba? Alam mo, kumuha na lang tayo ng inumin, no? Naku po, halata na talaga, pre. Hoy, ano pinagsasabay mo dyan? Para kang ampalaya, pre. Hindi, Hindi ko na naitago ang pag-aampalaya ko nung gabing yon, Kathy. Sabayan pa ng mga pang-aasar ni Zim sa akin kung kaya mas lalong napansin talaga ng iba. Mabuti na lang at dumating din ang aking kaibigan na si Jerma na ready na magpanggap bilang jowa ko. Kung kaya naman mas lalong lumakas ang loob ko na lumapit at makipagkwentuhan kay Jessa. Jerry, andito na ako! Bakit yung ka lang? Pasensya na, late ako. Reklamador naman ito. Sobrang traffic kasi palabas sa amin sa Cavite. Ang daming ginagawang kalsada. Okay lang, ano ka ba? Ha? Teka, okay ka lang ba? Anong okay lang? Tsaka ba't tawa ka ng tawa? Oo naman, okay lang ako. Sobrang okay. Lalo, Teka nga. dito ka na sa Uy. tabi ko. Uy, teka, ba't ang lakas ang boses mo? Parang sira. Ngayon lang kita nakitang ganyan. Uy, Jerma, wala. Sumakay ka na lang sa akin. Sakay? Jerry, mukha tayong tangan dalawa. Okay lang yan. Hampasin mo ko kunwari. Wait, ano ba nangyari? Basta, hampasin mo lang. Okay, o yan o, parang kang sira, pero saan kita hampasin? Nasa o, ayan o, Tapos ayan sabi ko na. na, aray, Ayan. aray May ko. sama o, ayan na ba? Sakit ha? Ang sakit. Ang sakit. Reklamo ka? Sabi mo, hampasin kita eh. Oo nga, pero hampas ng kinikilig na babae. Ganun ba? Kasi, Sige. parang boxer. Sige, isa pa ulit. O, ayan. Ikaw talaga, Jerry. Ang funny mo. Ano nang susunod? Ano na? Kumapit ka sa braso ko tapos maglakad tayo. Sama mo ko doon malapit sa TV nila, Bel. Dalhin mo ako tong gift ko. Sige na, bilisan mo. Sige. Ganito ba? Hindi. Para ka naman timang eh. Para naman akong matandang ugod-ugod. Hawak mo sa akin. Hindi Teka, ganun. paano ba kasi? Yung parang sa K-drama, yung sweet. Ano ka ba? Kay drama? Gusto ko yung sexy tayo. Ayoko din yun. Teka, bababa ko to. Ayan, okay ba? Ayan, alam ko na ginagawa mo, ikaw Ayan, ganyan. Pero ang gwapo-gwapo. Happy birthday, Bel!
ito pala yung gift ko. Ay, wow! Thank you, Jerry. Ang sweet mo naman. Siyempre, gano'n naman talaga akong lalaki eh. Sweet! Sweet! Uy, happy birthday, Belle! Sorry, medyo na-late kami ni Ian, ha? Ito din pala yung gift namin sa'yo. Wow! Thanks, Jessa! Uy, ganda naman nito. Hello, Belle. Happy birthday pala. Ito din yung gift ko sa'yo. Thank you. Pogi naman pala talaga ni Ian, oh. Sus, Grabe. gabi lang eh. Kaya ka napupugian sa kanya, Bel eh. Bitter naman ang isang to. Jerry, totoo naman talagang poging-pogi yan si Ian. And of course, magandang-maganda rin yan si Jessa. Good girl pa. Mukha lang good girl pero napakasama ng ugali. Ay? Jerry, halika na. Doon muna tayo sa labas. Paahangin ka na muna. Hindi. Bitawan mo ko, Jerma. Kailangan malaman ni Bel kung gaano kasama si Jessa. Zim, Jerma, samahan nyo nga sa labas tong si Jerry. Ian, tama. Tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo, ha? Mag-iingat ka dyan kay Jessa. Jerry, please, tama na. Jerry, pre, halika na. Bitawan mo nga ako, Zim. Bitawan mo ko! Alam mo pa, Bel, nakikipagkita pa pala yung babae niya sa ex niya kahit kami pa! At hindi ko pa malalaman kung hindi pa ako biglang pupunta sa bahay nila! Pero tignan mo, naghiwalay din sila ng ex niya. Kaya sinasabi ko sa'yo, Brad, mag-ingat ka sa babaeng yan! Sumusobra ka na, Jerry, ha? Manloloko pala, ha? Kawawa ka naman, Jerry! Tara na nga, Ian! Alam ko ang mga nasa isip ng mga tagapakinig mo, Kathy, na parang ako isang batang talunan. Parang batang inagawan ng laruan na naging asta ko sa birthday pa mismo ng kaibigan namin. Pero masisisi niyo ba ako? Hindi niyo lang alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nakakabaliw, Kathy, yung pakiramdam na niloko at maisahan ka. At para malampasan ko ang sakit na dinulot ni Jessa sa akin. Sigurado ay nakumbinsi ko ang lahat ng tao na okay lang ako. Pero hindi ang kaibigan kong si Zim. Siya lang ang araw-araw nagpapamukha sa akin ng pagiging bitter ko, Kathy. Pero syempre, kinokontra ko to lagi. Hanggang isang araw ay narealize ko na oo nga, tama nga sila. Tama ang mga taong nasa paligid ko na bitter ako. Humugot ako ng lakas ng loob na makausap sa huling pagkakataon si Jessa bago ito pumunta ng ibang bansa kasama ang bagong boyfriend niya, Kathy. Sa madaling salita, nagkaroon kami ng closure at nagkapatawaran, Kathy. Maganda kasi kahit papano, nagkaalaman kami ng totoo naming nararamdaman sa isa't isa. Isang bagay lang pala ang kailangang mangyari para matigil ako sa pagiging bitter, Kathy. At yon ay ang harap-harapang sabihin sa akin ni Jessa na wala na talaga siyang nararamdaman para sa akin. At wala na akong nagawa kung hindi tanggapin ang lahat. Marami kong natutunan sa nangyaring ito sa akin, Kathy. Ang dami kong na-realized. Naniniwala ako na kaya pala bitter ang isang tao, hindi lang dahil sa galit siya sa ex niya, kundi meron pa rin itong pagmamahal at umaasa na baka sakali ay magkakabalikan pa kayo. Sa taong naging dahilan ng aking pagiging bitter, gusto kong humingi ng tawad. I'm sorry dahil nagalit ako, dahil sobrang mahal pa kasi kita noong mga oras na yon. Hindi ko lang talaga natanggap na hindi na ako yung taong mahal mo. Again, I am sorry at mag-iingat ka lagi. Hanggang dito na lamang, Kathy. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Salamat din sa mga ka-vibes na nagbibigay ng kanilang komento sa aking kwento. God bless and more power to your station. Lubos na gumagalang Cherry. Love Me, Kathy G.